puntahan na natin ang career niya with UST. Oo. So, kailan ka pumunta ng Manila to play for UST? 2022? 2023. After pandemic na. After pandemic. 2022? 2022. Paano Opo, na-open yung 2022. opportunity sa'yo to play for UST? Yung coach ko po kasi sa Davao, nung palaro. Kakilala niya po yung sila Coach Ian sa UST, sila Coach Kung Fu. So, dun po niya ako ni-recommend. Sabi niya na, gusto ko ba daw mag-UST? Sabi ko, why not coach? Kasi pangarap ko din po na makapaglaro sa UAAP. And ayun po, nabigyan ako ng chance. So, sinabi ko sa kanya, sige coach, G po ako. Tapos, ayun, send po ako ng videos nung Highlights. Kasi hindi po kasi napapanood ata nila Coach Kung Fu, Coach Ian pa yung laro ko. So, nag-send po ako. Ilang araw, sinabi na po nila na sa UST. Punta na po ako ng UST. So, dun po nag-start. Dream school mo ba ang UST? Or ano Isa lang? din po sa dream school. So, ano yung mga dream school mo? Kung pwede namin matanong. 3 po kasi Lasal, Ateneo, tapos UST. Sa UST, di ba naging coach mo si Coach Kung Fu, di ba? And kasama mo na siya ulit ngayon sa farm. Ano feeling na kasama mo ulit si Coach Kung Fu sa farm, fresh? Hindi kayo nagbe-break? Masaya naman po kasi nga isang year din hindi ko siya na-coach kasi nung 88. So, masaya na na-coach ko po ulit siya. Ganun pa din si Coach Kung Fu kung paano po siya nung coach. Naging coach siya sa akin nung season 86. Paano mo naman i-describe sa amin ang feeling na maglaro for UST? Fulfilling. Kasi maraming nakasuporta, lalo po UST community. Doon din po parang naano yung confidence ko. Kasi yung alam nyo po na parang wala na po kayong kumpiyansa sa sarili nyo, pero maraming tao na naniniwala. Lalo po yung sobrang nadadown po ako noon. Sorry, okay. Lalo po nung na-injured po ako. So, kahit hindi po ako naglalaro, parang nandyan pa din po sila na suportahan ako. Kahit nanonood lang po. Anong feeling na yung UST fans, as in solid na UST fans, tapos nag-go-goos na sila, anong feeling habang naglalaro ka? Kasi kami kahit tumatayo po yung kami nanonood lang balahibo. kami, kinikilabutan na kami. Ayun po, as in talaga, nakakagigil talaga na ipaglaban yung UST. Oo, grabe ang impact ng crowd. Kahit nakakabingi po, pero lalo akong, ano tawag niya? Ginaganahan. Tapos yung kumpiyansa parang tumataas po. Naaalala mo pa ba yung first game mo sa UAAP? Nung 85. Yung first game ever First mo? game, 85. Opposite pa po ako nun eh. Sabi ko, ganito pala yung yung feeling sa UAAP. Kasi nga, pinapangarap ko lang po. Nanonood po kasi ako nung sa inyo po. Parang ang tagal na. Sa inyo po. Championship kasi ako. Di ba po, Ateneo versus Lasal. So, palagi po ako nanonood. Sabi ko, sana makapaglaro din dyan. Tsaka makita din po ako sa TV. So, ayun, yung first experience, sobrang saya. And sobrang nakakaba talaga siya, ate. As in, di ko in-expect na ganun yung crowd ng UST and ng UAAP. Paano ka nakaka-get over sa feeling nung kaba? Alam mo yung kaba na bawat game na parang lagi ka na overwhelmed? Sa season 86 na po, naging starter na po kasi ako noon. Kasi nung 85, opposite, tas nagsasab. Hindi ko pa po nagagamay kung ano po talaga yung. Pero dun po sa season 86, ang sarap pala maglaro na kahit may pressure, ganon. Alam mo, pag napapanood namin yung UST, lagi kanyang kino-comment. Lagi niya, ako sobrang gusto daw niya yung palo niya. Yung Hindi palo kasi niya. ang hirap, kaliwete ka pa, sa open ka. Ang hirap talaga. Diba? Ate. Sobrang. 1 year din ako nag-adjust, ate. Kasi 85, tas 86. So, buong taon. So, anong ginawa Inaral niyo ko ni Coach talaga Kung siya. Fu para ma-perfect niyo yung or makuha mo yung Grabe po yung position? ni Coach Kung Fu. yung ni O Coach yung alin? Pero paano si Coach Grabe, Kung Fu sa'yo? hardworking po si Coach magturo. Like, napalakas. Na-feel ko na talaga na nag-improve naman po talaga ako sa kanya.
Yes. Kasi tinututukan po talaga, lalo noon kasi wala pa po akong receive, di ba po? Dapat outside hitter. Kailangan mo mag-receive. So, sobrang sipag ng mga coaches actually. Tsaka si Coach Lerma kasi siya po yung palaging nag-aano sa defense or sa receiving po namin. Tinatsaga niya po kami. Kamusta yung first few years mo sa UST? Hindi ka ba na homesick? Or ayun na feel mo dahil na syempre sa Davao ka tapos sa Manila? Mga 1 year din po na homesick. Tapos after nun, parang hindi na kasi marami din akong kabatch na galing din province. Galing Mindanao. Tuwing kailan kayo nakaka-uwi nun? Hindi na kayo May time Christmas ba kayo? or New Year lang po. Okay. So pipili ka po kung Christmas isa. or New Year. Ano pinipili mo? Minsan Christmas, minsan New Year. Nakadepende lang po. Oo, ganun. Dahil tayo dati kasi yung season natin, start ng November. Oo, Diba? November. Tapos January may game agad, di ba? Oo, bawal magsaya kasi kailangan mo mag-focus. Oo, yung parang Bawal ka mag-enjoy New Year kumain na. kasi pagdating mo, bibigat ka agad. Oo. Okay. Since nabanggitan niya kanina ang mga seniors niya, sila Ea. So, sino sa mga seniors mo yung talagang tumatak sa'yo yung mga advice or words of wisdom? Si Ate Ea po, like, palagi niya lang pong sinasabi na, yun nga po, ipakita talaga kung ano yung potential namin as a player. Like, huwag talaga matakot. Like, dalhin talaga yung pride ng UST. Yun po yung palagi niyang iniisip. Alam mo, yun nga yung lagi kong naririnig sa, I mean, lahat naman ng schools, talagang pride talaga. Pero kasi alam mo, iba talaga din yung UST. Solid yung community talaga. School spirit. Oo, school spirit, grabe yun. Kaya yung lahat ng UST na players na pag magkukwento sila, grabe daw talaga. Laban nila, yung pride nila talaga para sa school nila. Hindi, tsaka siguro kasi, ang difference sa UST, yung crowd talaga nila kasi mga Tomasian. Yes. I mean, more than half, I guess. Kesa dun sa outside na hindi nag-aaral sa UST na UST fans. Kaya, sobrang feel mo yung school spirit na dala-dala ng ang sarap maglaro. Ganun. Yung feeling. Na-curious lang ako. So, di ba sa UST, grabe yung support ng community. So, pag nananalo kayo ng game, tapos babalik kayo sa UST. Oo, yun. Ay, anong feeling? Oh my God! Sorry. Anong feeling ng mga, paano yung mga... Paano nila celebrate yung win nyo? Sa campus. Oo. Yung po, lalo nung season 86, yung nag-finals po kami. Sa QPAV po nun, tas may nakaano po na malaking screen. So, pinapanood po nila kami kahit nung hindi po sila nakakisecure ng ticket or busy po sa academy. Kasi parang weekdays po ata yung championship na yun. Tsaka pag Wednesday po, nag-a-announce na Yellow Day. Okay, Yun po yung ang Yellow Day? Yellow Day para support po sa amin. Pag-game day. Naglaro, So, lahat kayo dapat naka-yellow? Lahat ng students sa UST, naka-yellow po dapat. Amazing. Isipin mo, makikita mo yung buong school na naka-yellow. Oo. Tapos pag may mga classmate or mga student ng UST, talagang mag-ano sila. Uy, ang galing nyo. May mga marami nagpapapicture. Oo. Tapos yung feel yung pagbaba ng bus, parang, artista yun. After manalo. Kasi nga, solid UST talaga yung supporters. Kasi yung dorm po namin sa loob ng UST. So, pagbaba po namin, like, marami talagang students na nag-aabang. Tapos papalakpak sila, mag-cheer, di ba? Pero paano naman kunyari, talo, galing sa talo? Paano yung feeling nyo sa pagbalik ng campus? Nasa sad naman po kapag natatalo. Pero, hindi po kasi namin parang iniisip na yun na yung last game na talo kami. Kasi may marami pang games. Tsaka, alam po kasi namin na kahit matalo po kami, nandyan pa din po yung UST community na nagsusupport. Yun talaga. Yes. Grabe! Nabitin na naman tayo sa kwento ngayon! Kung gusto mo pa ng dagdag kwento, huwag mag-alala! Pag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode. Grab a spot. Relax lang. At makitambay sa kwentuhan namin. Walang pressure. Chill lang.
Follow us on YouTube, Spotify at Apple Podcasts para mapakinggan ang buong episodes ng Ang Podcast ng Mga May Time.